So, ano na po, no? Malamig na. Oh, medyo late nga lang yung lamig, no? Medyo late yung lamig, kaya medyo mahaba-haba yan. At ngayong buwan na to, sineselebrate natin ang Christmas season. Aside sa malamig, ewan ko sino bang mga may malamig ang Pasko. May malamig ba ang Pasko? Mukhang wala naman eh. Okay? So, aside sa malamig ang Pasko, ano mo bang ginagawa natin pag Pasko? Party. At marami tayong mga gift giving season. Ayan, okay. Alam nyo na po, sa high school, 9, di ba? Yung mga nasa kasabot dyan. So anyway, since Christmas season, nung pag-uusapan nun natin this Sunday is about the true meaning of this season. Ayan. Kalapitin mo yung katabi mo, batiin mo nga ulit. Sabi mo nga, Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan. Ayan, para tawag dito magising-gising, no? Kasi kapag malamig, ang isa sa mga masarap gawin, Matulog. Matulog. Kaya, alright. So, matulog ang masarap gawin ngayon dahil malamig, masarap magkape, masarap maglamyerda, di ba? Masarap pumunta sa mga pasyalan, kaya punong-puno ngayon sigurado ang SM, di ba? Ang pila, sagad-sagad na naman. So anyway, kasi Christmas na eh. Actually, September pa lang, naririnig nyo na yung mga kampana eh, di ba? The jingle, jingle. Kasi it's actually mind setting na sa mga shopping mall dahil nga nire-ready na tayo for the Christmas season. Dahil ang Pilipino, favorite niya ang Christmas season, di ba? Di bali ng maubos ang yaman, no? Basta pag Pasko, yun naman ang maganda, no? Masaya tayong lahat. But then anyway, ano ba talaga bakit ba tayo nagse-celebrate ng Christmas? Ano ba yung dahilan natin or ano ba yung pinaka-main reason why we celebrate Christmas? And it's very important dahil marami pong mga commentary sa Bible, no? Or I mean sa social media ngayon na actually sinasabi nila ang Christmas daw is paganism. So may mga ganon, no? Sinasabi nila na sineselebrate ng bago pa magkaroon ng Christmas, may pagan na. But then anyway, alam nyo po, way back to the history, nauna ang Christmas bago pa i-declare ng mga Antichrist, no? Or yung mga pagans, no? Nauna nilang i-celebrate yan. It's just happened na si Satan, matalino, sinabayan niya, no? Sinabayan niya ng celebration ng mga ganon. But then, tayo naman, from the word Christmas itself, we don't celebrate only the Mass, no? Kasi, it's a Christmas, but we celebrate the birth of Christ, or si Christ mismo. Amen? Hello? Hi. Hi. Kristiyano ba kayo? parang nalalamig din kayo malamig, no? But bear with me dahil mabilis lang naman po to ang pag-uusapan natin. But ang pag-uusapan natin is all about the true meaning, no? And makikita natin yung ating pag-aaralan po sa aklat ng John 1:6-14. So, kung meron o kayong mga Bible, you can open your book to John chapter 1, verse 6, no? Chapter 1, verse 6-14. So, sabi po dito, dito wala. Dito rin pala siya. Hello. Karoon pa naman. Live. Sige. So, chapter 1, verse 6-14. So, basahin po natin. Sabi dyan, mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Sa verse 7, sabi dyan, siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. So, sa verse 8, sabi po dito, hindi siya ang ilaw kung di dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw.
Verse 9, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. So may mga dumarating pala sa sanlibutan, no? So anyway, verse 10, siya noon ay nasa sanlibutan. Okay? At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ganda, no? Gayon may, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Alright. Next, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga, basahin nga natin, anak ng Diyos. Verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Last verse, sabi dito, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y panandaliang yumuko, tayo panandaliang manalangin. Lord, we thank you for this wonderful morning. Lord, every word na aming pong pag-aaralan, patuloy nga o Diyos naman mamutawi ito sa aming mga puso, aming isip, mahunga, at amin pong maranasan ang inyong kabutihan, Father God. We thank you, Lord. We honor you. In this mighty name we pray. Amen. Alright, so since, sabi ko nga kanina, it's the true season of Christmas, no? Lahat tayo nakakatanggap ng regalo. Amen? Pag nakatanggap tayo ng regalo, anong una natin ginagawa? Binubuksan. Di ba? Meron ba dito nakatanggap ng regalo, tapos yung regalo tinago na nakabalot na lang basta? Meron? Wala, di ba? Yung mga, ako, nung bata ako, talagang kapag magpapasko na, talagang hinahanap ko na lahat ng ninong ko. So yung mga hinahanap ko na, di ba? Dami ko na pong hinahanap. Siguro mga nasa 20 na yata, 30 na. So anyway, hindi naman nila ako makikita. Hanapin nyo na lang ako, di ba? So anyway, lahat tayo nakakatanggap tayo ng regalo. And this gift, sa atin, no, natutuwa tayo dahil yung nagbibigay sa atin ay mamahal natin sa buhay. Amen? Natutuwa tayo dahil yung regalo na yun, alam natin it's from the heart, di ba? Pero na lang kung, di ba, parang napilitan lang yung nagbigay. But then again, lahat tayo nakakatanggap ng regalo. And yung every morning, sabi nga, every morning paggising natin, it's a gift from God. Yung nakahinga tayo. Kasi marami, that's the statistic, no, na marami na natulog, tapos hindi na nagising. Di ba? So, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, buti nagising ka pa. Sabi mo, ibalik mo, glory to God. Because it's a gift. Yan. So, okay. Ngayon, dun sa nabasa natin, it's actually the book of John, no, na sinulat niya na, kumbaga, it's a preparatory way, no, na pinakita doon in the John 6, na John 1:6, na dumating si John, tapos si John ay hindi siya yung ilaw, so pine-prepare niya yung ilaw. And it's actually a symbolic way na sinasabi niya na may darating sa kanya na mas dakila sa lahat, no? And itong si John na to, ang nangyari is he preached, no, before Jesus came. So nag-preach siya ng gospel. And pinipreach niya na may darating, di ba? Although wala pang Bible that time, meron ng mga revelation sa kanila, and at the same time, ito yung mga, alam mo yun, ito yung mga descendants eh. So pag, if you trace the Bible, no, si John, yung linya niya is nanggaling din yun sa lineage ni David. So nagkaroon lang yun ng sanga-sanga. But then again, si John is not the chosen one, but is the chosen one to prepare God's way. Kaya nga ang nangyari, si John, yung, kumbaga siya yung naging isa sa mga malapit, no, na alagad ng Diyos. Now, the question po, mga kaibigan, mga kapatid, no, is that if you have gift, no, kung may gift ka and you don't open it, hindi siya regalo. Amen?
bagay lang siya na tinanggap natin. Dahil ang totoong regalo, anong dinudulot ng regalo pag binuksan natin? Di ba masaya? Masaya. Meron bang niregaluhan, tapos umiyak, tapos nalungkot, nagalit, nabuisit? Di ba? Meron bang ganon? Sa kayo, nandito. Meron? Meron yung mga nasa Facebook, di ba, yung pinaprank? Yung pagbukas, di ba? Pagbukas, nabubuisit, di ba? May biglang lalabas na mga kung anong mga surprise, di ba? But then, no, it's not a gift, no? It's a prank. Di ba? Pero, yung totoong regalo na mga natatanggap natin, pag binuksan natin yon, lahat ng nararamdaman natin is a positive thing. Amen? So, natutuwa tayo, masaya tayo, excited tayong buksan, excited tayong gamitin. Yung iba nga, pag niregaluhan ng maganda yung gamit, parang, ay, hindi ko muna ito gagamitin. Inire-reserve pa sa pinaka-special day. Amen? Kasi nga, regalo yun eh. Di ba? So, yun yung feeling kapag nakatanggap ka ng regalo. Actually, yung iba nga, pag tatanggap pa lang, na-excite na. How much more kapag tinanggap mo and then inopen mo. Amen? Ngayon, ang masaklap is that meron namang mga tao na may regalo sila pero hindi nila alam na may regalo sila. So, meron pala tayong natanggap na regalo pero hindi natin alam na meron pala tayong natanggap. And bakit nangyayari yun? Dahil hindi natin alam na may regalo tayo. Amen? So, in this time around, no, pag-uusapan natin yung gifts you have that you don't have, and that you don't know that you must know. Meron tayong mga regalo na kailangan nating malaman na meron. Ano yung mga yon? Ano yung mga bagay na yun? Or ano yung regalo na yon na kailangan natin maintindihan? And we will get into the scripture na binasa natin. No? So, unang point is that you are sent. Ha? Teka, regalo pala yun? So, when you are appointed, kunwari, nagtatrabaho kayo. So, may mga teacher nandito. Yung teacher, natutuwa sila pag in-appoint sila. Amen? Mare, sinabi, okay, promoted ka na pag na-promote. Di ba? But then again, sabi ni Spider-Man, okay? Sabi ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. But then, natutuwa yung teacher. Di ko alam kung bakit natutuwa, no? Sila lang yung, yung mga tao pala, no? Yung mga tao kapag ina-appoint or ina-upgrade or kaya nagre-level up, no? Ang kanilang responsibility, natutuwa sila. Kasi, yun ang nature ng tao. We have a nature na na-excite tayo sa mga bagay na pwede nating pag-excellan or it's a sign of growth. Na kapag tayo ay napopromote, nag-grow tayo. Amen? Ngayon, yung word na you are sent, it is actually a word na nagde-describe na tayong mga Kristiyano. That's why ina-appoint or inuutusan tayo ng Diyos is because we are growing. And at the same time, gift yan. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao alam na ina-appoint sila ng Diyos. Amen? And yun yung advantage ni John on the verse 6, kasi dun sa verse 6, makikita natin dito, merong isang tao. Sa dami ng tao, would you imagine that? Sa bilyong-bilyong tao, o kaya dito sa Isabela, sa Burgos, sa Rojas. Taga-saan ba iba? Aurora kami. San Manuel, may taga-Kawayan pang nandito. Sa dami ng taga-Rojas, binayo pa tayo ng taga-Kawayan. Nakuha niyo yung idea? Sa dami ng taong pwede namang magsimba, pwede namang umaten, pwede naman nating makasama. Would you imagine na nandito ka? And it's not, ang gusto nating malaman ninyo or gustong malaman ng Diyos sa araw na to, no, sa oras na ito, is that sa dami ng tao, pinili ka niya. Sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos, hindi lang dahil sinabi ng asawa mo na umattend kayo. Sinabi ng girlfriend, boyfriend mo na pumunta ka dito. Sinabi ng kaibigan mo na umattend ka. Hindi. So it's actually a divine intervention. Si Lord ang nag-prepare nun. Ako, I believe, walang aksidente sa mundo. Lahat ng bagay nangyayari para sa ikabubuti ng bawat isa. Amen? Lalo sa mga nagmamahal sa Kanya. And just like John, isang tao siya, pero sinugo siya ng Diyos. And tayo, sinugo tayo ng Diyos. We are sent.
And kailangan natin yun maintindihan na nandito tayo, when we talk about sending, no? Sending is a matter of, or it also means purpose. Sabihin mo sa sarili mo, purpose. You have a purpose in this world. Meron tayong purpose dito. Hindi tayo pinanganak dito na basta na lang pinanganak. Amen? At hindi natin alam kung ano yung purpose na yun. Sino bang mag-aakala na ako, nagsasalita dito ngayon? I mean, wala sa vocabulary ko yun. 12 years old, no? I will share you my story, no? Na nung nag-start akong mag-ministry, I was only 8 years old, kumakanta ako sa church. Then, nag-drums ako, 12 years old ako. And then, yun na yung naging buhay ko. Practice Sabado, tugtog ng Sunday. Wala sa vocabulary ko na gusto kong maging gano'n, no? Actually, ayoko nga mag-preach, eh. I always telling na, ayoko mag-preach. Ayoko maging pastor. Pero tinatawag na nila akong pastor. Pero ayoko. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko rin yung mga buhay ng ibang pastor, eh. And ayokong mangyari yun sa akin. Totoo yun. And alam niyo, ang prayer ko palagi, Lord, kung sige nga, kung talagang will mo yung ganon, sige, bigyan mo ako ng ganito. Laging may condition. And sometimes, ganun tayo, eh. Minsan, pag sinisend tayo ng Diyos, or inuutusan tayo, or may mga bagay na parang pinapagawa sa atin ng Diyos. Anyway, paano ba natin malalaman, no, na may pinapagawa sa atin ng Diyos? Anyway, andito yun sa Bible. No? Kailangan nating malaman yung instruction na binibigay sa atin ng Diyos. Now, the point is that kapag tayo ay sinesend or inuutusan na lang ng nanay na tatay natin, minsan kapag ayaw natin eh. May mga excuses tayo sa buhay. And nung time na yun, ganun ako. Sabi ni Pastor Errol lagi sa akin, manunod yun. Sabi niya, ordain ka na namin. Every anniversary, i-ordain ka na namin. And until now, my prayer is, Lord, meron pa akong hinihintay eh. So parang, in a way, ito tama rin sa akin to. I mean, every time you read the Bible, ikaw muna lagi eh, bago iba. So, ngayon, saan tayo sinisend ng Diyos, no? Based in this word na pinag-aaralan natin ngayon, ano ba yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos or gustong malaman natin, no? Na regalo na yun na kailangan natin i-accept. Number one is that we are sent to experience the goodness of God. Sabihin mo nga, goodness. Goodness. Isa pa, goodness. Goodness. Ang tanong ko po, mabuti ba ang Diyos sa inyo? Amen. And that's the real point. Kaya natin nalalaman yung goodness, it's because may badness. Di ba? Or may worst. Di ba? So, meron tayong basihan. And alam nyo ba na yung basis na yun, it's also a gift. Kasi yung mga taong hindi nakakaalam ng kabutihan, walang ibang ginawa kung hindi, random things. Mabuti, masama, okay lang sila. That's why kapag hindi mo na alam kung mabuti yung ginagawa mo o tama yung ginagawa mo, then it's time for you to check. Kailangan mong i-check, kailangan mong meron kang basis. And yung pag-experience ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, okay? Yung na-experience pa lang natin siya, actually it's a gift. Regalo na pala siya. Yung bagay na, kunwari, katulad ng sinabi ko kanina, pagising mo ng umaga. Ngayon, hindi ka na mo problema sa kinakain mo araw-araw. Di ba mabuti ang Diyos? Amen. Hindi lang sa akin, kundi lahat kayo. Nagkasakit ka. Ang sakit-sakit ng katawan mo. Di ba? Kapalan mo lang daw ng blue bill. Gagaling na. Pero, di ba, pag masakit na masakit ang katawan, kapag tayo ay may sakit, karamdaman, di tayo makatayo. Sabi ng Diyos, magpasalamat pa rin tayo. Kasi buhay ka pa rin. Yung iba nga, hindi na makabangon eh. Hindi na talaga bumangon. Namatay pa, dilat pa. Diba? So, ang point is that we are all experiencing God. At bakit natin na-experience yun? Dahil may basis tayo. And it's actually a gift, yung basis na yun. Na, gawin ko ba, mabuti ba to? Masama ba to? Kasi again, ako, ang dami kong mga friends
mga kaibigan, na hanggang ngayon, no, hindi ko man nakakasama sa ministry or hindi ko man nahihikayan pa, pero eventually nai-influensyahan ko. But then, no, hindi nila alam, no, they're lost kung ano ba talaga, mabuti ba talaga to, masama ba talaga to. Parang para sa kanila, it's normal thing. Kaya, we don't judge, no? Tayong mga Kristiyano, hindi tayo nagja-judge. So actually, tayo ay nagke-care. Alright? So, kasi, if we judge, then hindi tayo Diyos eh. So, pag ginudge natin yung tao na, gumagawa ng ganito, hindi niya alam kasi yung basis. Wala siyang basis ng kabutihan. Kaya ang ginagawa niya, puro kabaligtaran. Amen? And again, it is a one thing, no, that we need to take from God, na regalo sa atin. We are sent not only to live in this world, but we have a purpose. And that's number one, to experience God's goodness. Number two is prepare the way of His comeback. So, si John, nagpunta dito nauna si John, no? Sinugo si John. At siya yung dumating bilang saksi eh. So when we say saksi, he is a witness. Witness siya sa lahat ng nangyayari nung panahon na yon. Nung panahon po kasi na yun, wala pang social media. Na lahat ng pwedeng mangyari, pwede mong i-video, proof, di ba? So pwede mong i-post agad, bilis ng chismis ngayon. Tindi. Digital talaga. Nasa China yung chismis eh. Umabot na yung baryo, di ba? Dati ang tagal ng chismis, di ba? So dati ang chismis lang, kapit-bahay lang, di ba? Ngayon, kaya tinan nyo, sabi ng iba, ng ibang ay nung nanay ko, sabi niya, hindi ako nakikipag-chismisan ha. Hindi na ako nakikichismis. Ako nga yung nag-aano sa kanila eh. Pero pag nandun ako sa bahay, titignan ko siya, cellphone niya. Tulpo. Ay, ito talaga. Grabe talaga itong congressman na to. Diba? So, in a way, akala lang natin, hindi tayo nag-chismis na word, na pamarites. Pero it's another way around. Diba? The social media, ang chismis, hindi lang po gadget ang high-tech ngayon. Even chismis, ha? Maniwala kayo sa akin, no? Talagang nangyari, amen? Amen? Diba? Nangyayari. So just like John, we are created in this world, no? Nandito tayo sa mundo, tinatawag tayo ng Diyos to be sent. And not only to experience God's goodness, but also to prepare His way. Now, the question is, paano natin prepare ang daan ng Panginoon? So, imagine natin, mauna tayo sa isang journey. Sa journey na yun, nasa likod yung boss natin. Ngayon, every time na iisipin natin yun, na kapag, ewan ko yung iba dito, may mga boss, no? So, may mga boss tayo, di ba? Meron tayong mga mas superior sa atin, di ba? And every time may superior tayo, na nasa likod natin, mauuna tayo, di ba, ang ginagawa natin, they are preparing their ways. Yung mga teacher na nandito, pag bumisita yung principal sa classroom, anong sasabihin sa mga student? Okay, class, greet natin si Mr. Principal. Di ba? So in that way, no, ini-edify natin yung tao. Ini-edify natin yung superior natin. Piniprepare natin siya para makilala siya ng mga estudyante. At yung mga estudyante na yun, pag kilala yung superior, anong gagawin? Igagalang din as ginagalang natin yung superior natin. Amen? Amen. And kapag si pastor, magba-Bible study sa bahay. Pag magba-Bible study, anong yung ginagawa? Pinapakilala nung kasama. Ay, sister, ito pala si pastor namin. Ito pala yung sister namin. Ito pala yung ka-churchmate namin. So, akala nyo lang, it's a sign of respect, but actually, it's actually an edifying, no? So, nabibuild yung respect kapag i-edify natin yung tao. And the same way around, no? Pagdating kay Lord, yun yung ginawa ni John. Bago dumating si Jesus, sinasabi niya sa mga tao na may darating, mas malapit sa akin yun. Mas magaling. Prepare niyo yung daan. Mga tao kayo, mag-repent kayo. Kilalanin niyo yung darating.
Mas matindi yun. So in that way, yung mga taong nakakarinig sa lugar na yun, anong nangyari? Nagagalingan na sila kay John eh. Actually, doon nga sa verse, ng mga sumunod na verse dyan, actually, galing na galing sila kay John. Yung buhay ni John, kala nila siya nga yung Messiah. Okay? So, sinasabi niya, hindi ako yun. May lupit yung darating. Pine-prepare ko lang yung daan. Sabi ni John. Ngayon, ang point is that we are like John. We have given the chance to experience God's goodness. But then again, how did we edify God? Paano natin ine-edify ang Diyos? Paano natin pinapakilala sa mga tao ang Diyos? Paano natin pinapakita na yung Diyos na sinasamba natin totoo? Amen? Tayo lang nakakaalam nun eh. Paano mo pine-prepare yung daan ng Diyos? Nasabi mo na ba sa kaibigan mo na, bro, alam mo ba? Mahal ka ng Diyos? Sis, narinig mo na ba yung good news? Ano yun? Naku, darating yung namin. Share niya sa'yo, yung brother namin. Attend ka. So, in that way, pinaprepare mo yung tao na makinig dahil may paparating. Nakuha niyo yung point? So, it's another purpose eh. Na-experience mo, and then, i-define mo yung nagpa-experience sa'yo. Okay? Minsan, sabi nila lagi kong naririnig, ang Kristiyano, kapag Christmas, excited tumanggap. Excited humingi. Diba? Mga tao, excited humingi pag Pasko. Dadami na naman yung katok bintana sa sasakyan. Kalabit penge. Merry Christmas. Caroling. Kasi hindi tayo against doon. But it's the nature of people eh. It's our nature eh, na humingi. But then, ang Kristiyano, dapat marunong tayong humingi at marunong tayong magbigay. But the point is that, kanino ka dapat unang magbigay? Wala naman tayo pwedeng ibigay sa Diyos eh. Pero ang hinihingi niya is our service to Him. Amen? Amen. Amen. Yung preparation na yun ng way. Ngayon, ano pa yung isa? Testifying about God. Sabi niya dito sa verse 6, pinakita dyan, bilang saksi, sabi ng John 1, no? Siya ay dumating bilang saksi. So si John pala ang unang saksi. Joke lang yun, ha? So, hindi na gets ng iba. Ha? Hindi na gets ng iba. Pang ano yun? Pang millennial ba yun? Pang gets. Okay. So, si John, ang unang naging eyewitness. Amen? Siya ang eyewitness. And nagiging example siya sa atin ngayon. And you know, ano ba ang witness? Ano ba ang saksi? Kapag may nakita kang bagay. Amen? Pag may nakita kang bagay, yun, totoo yun, saksi nga. Pag may nangyari aksidente, nakita mo, mamaya may darating na pulis, sino muna yung tatanungin? Yung nakakita. Sino bang nakakita sa aksidente? Ha? Yung iba nga kahit hindi nakita, ay ako, nakita ko, bilis! Di ba? Bilis. Ang bilis, hindi naman niya nakita. Narinig niya, tumunog na lang bago. Ay, ang bilis. Di ba? So, I mean, sino ang saksi? Sino ang nakakita? Laging ganun eh. And ito tanong ko sa inyo. Sa tagal niyong nabubuhay sa mundo, ilang taon na? Ilang taon ang pinakabata na nakikinig na? Ilang taon ka na? 17. Ikaw, Jen, ilang taon ka na? 15. Ilang taon ka na? 28? Ha? Anong 8? 4 years ago. 15. 15 years ka ng buhay. Tawa mo yung point. Ilan taon na kayo? Ilan taon na po yung young? Huwag nyo nang itaas ang kamay. Okay? Kung 50 years ka ng buhay, 30 plus. And correct me if I'm wrong. Sure ako, na lahat ng tao na nakikinig ngayon dito, and even me, na-witness na yung kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. Palapakan nyo nga ang Diyos, kung kayo po yung ikaw na iniwala, mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Imagine mo, kahit anong kasamaan ginagawa natin.
Minsan hindi natin napipigilan. Yung chismis, normal yan. Nasa DNA na ng Pilipino yan eh. Yung paninirang puri minsan, nakita mo pa lang, kahit di ka magsalita, alam mo na eh. Amen? Actually, there's only 3 negative things in people eh. And especially in Filipino. Alam nyo kung ano yung negative na yun na nauuwi sa sin? And it's actually a sin. 3. Alam nyo kung ano? Una, it's a lesson. Personal lesson to ha. Number 1, complaining. Reklamo ng reklamo. Diba? Wala itong ginawa, hindi reklamo. Pangalawa, complaining, comparing. Laging tinutulad yung sarili sa kasi ganda kasi ng buhay niya. Ang yaman kasi nila. Ano ba isa? Blaming. Lahat na lang sinisi. Aji kami ko. So, kasi tigagmit. Hindi nga alam, mas maraming daliri yung nakaturo, di ba? Dapat magtuturo kayo, ganyan. Kasalanan ko to eh. Ha? Di ba? So, the point is, nabubuhay tayo sa mundo, matagal na tayong buhay dito, and I'm very sure na naka-experience ka na. Hindi mo lang nakita, pati ikaw na-experience mo na. Amen? Sino dito naka-experience na nung may sakit ka? Papunta ka na sa talagang very severe, grabe nung may sakit ka. Tapos nag-pray ka, tapos kinabukasan, biglang parang, sino? Amen? Amen. Meron, di ba? Yung ano ka na, tapos biglang nag-pray ka, biglang okay. And it's the goodness of God. And in that scenario, we are all witness. Hindi lang si John ang witness. Even tayo, ginagawa tayong witness ni Lord. So yung witness na sinasabi, hindi yung pagkapako sa krus, kung hindi yung witness na nawi-witness mo personally, yung kabutihan ng Diyos. Amen? Ngayon, anong point? Okay, sige, witness tayo. Anong sabi dyan? Upang, basahin nyo nga po, upang magpatotoo. Magpatotoo tayo dun sa nangyayari sa buhay natin, sa na-experience natin. Magpatotoo tayo na, sabi nga nung church, ang pangalan ng church natin, ano? Jesus the light. The light. So light. Ilaw. Light. O Tagalog tsaka English yun ha. Paano nyo pa maintindihan ha. So dahil in-accept natin si Christ, and siya yung ilaw na tinutukoy dyan in a way. Alam nyo ba, trivia lang. And it's biblical. Anong unang create ng Diyos? Light. Pero pangatlong araw create ang sun. Sabi, let there be light. And yung light na yun na sinasabi, yun yung sinasabi dyan. Amen? Amen. Grabe no, nung na-realize ko, sabi mo, let there be light. Tapos yung araw, nilikha, pangatlong araw. Diba? So, yung light na yun, in-accept natin, and once you accept the light, nasa darkness tayo, anong mangyari? Mag-meaning tayo. In that scenario, kailangan magpatotoo ka. So, alam nyo kung paano ngayon, di ba? Ang patotoo natin is low-tech. Low-tech ang patotoo ng JLGM. Tuwing Sunday lang. May testimony before the preaching. Di ba? Pero di ba, lahat tayo halos dito, tumayo na dito, nag-testify, di ba, sa kabutihan ng Diyos sa atin. Bibigyan ko kayo, kung ang chismis is high-tech, bibigyan ko kayo ng technique ngayon and ways na high-tech din dapat ang testimonial. Paano? I-share mo sa Facebook. Share mo sa Facebook. Natutuwa ako nung nagpunta kami nung Saturday last November 30, yung Sunday pala yun. Tumugtog kami sa Jesus Reigns. Trending ang Jesus Reigns sa social media. Kasi bakit? Ang daming nagpapatotoo. Ang daming nag-share na doon sa social media na Jesus Reigns. Di ba? Nakita nyo ba yun sa Facebook? Ang dami. Okay, kami syempre ako nasa marketing ako eh. So, kumbaga, alam ko na magte-trending. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng mga post ko, hashtag. And
Pero na isang video sa TikTok, in a week, no? 10,000 views. Grabe, di ba? Trending si Dito Litz. So, kasi high-tech na yun ngayon eh. Di ba? Ang pagsikat ngayon, sobrang bilis na. Sobrang bilis ng pagsikat ngayon. No? Meron nga, mga nag-video lang, nagpapatawa lang, sumisikat na. So anyway, may mga ganung tao, why not pasikatin natin si Jesus? Bakit hindi natin yun i-share? Bakit hindi natin sabihin sa tao na eto yung experience namin. For the past weeks, alam nyo, dami namin naging problema. And kailangan yan minsan. Nakala nyo, ginagawa nyo siya para sa sarili nyo. Tanggalin nyo yung ganung thinking. Every time natatayo kayo, kaya magpo-post kayo ng something, make it sure na ang goal nyo dapat is to be a witness. To testify the goodness of God. And kapag yun yung lagi yung thinking, lahat ng gagawin natin, hindi tayo magkakamali dahil laging para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Amen. And eto pa, yung sharing natin, we don't do that for us. Yung testimonial natin, hindi natin yung sinishare para sa atin. Kasi nangyari na siya sa atin eh. Amen? Na-experience na natin eh. Kaya natin sinishare yun para ma-inspire yung tao. Malay mo, yung tao pala na sinishare or makakarinig or makakabasa, makakakita ng post mo, nagdadaan pala siya sa matinding problema na katulad ng problema mo. And kung pwede mo siyang ma-inspire, totoo ba yan? Sige nga. Sasama nga rin ako sa church. And in that scenario, pinapa-trending natin ang pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Amen. And that's one of the true meaning ng Christmas. We are sent to experience God's goodness, to prepare His way, and to testify about God. The next one, a right to be a child of God. Regalo po yan. That's a gift na tayo ay magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Dito marirealize ninyo, dito makikita ninyo na hindi lahat ng tao binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Diyan makikita niyo yan. Kasi hindi lahat talaga ng tao may karapatan na tawaging anak. Yun lang mga taong, yun lang mga taong tumanggap at naniwala kay Kristo. Ang sabi dito, sa John 1:6-14, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya at sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. So pagdating sa langit, magkakapatid tayo. Si Sister Jasmine, pagdating namin doon, magkapatid kami. Amen? Amen. Dito, pinapractice na natin yun. Magkakapatid tayo dito. Kaya yung iba nagtataka, bakit asawa niyo yun? Ba't tinatawag na sister? So, hindi brother. Diba? Si Pastor Errol, gano'n, tinatawag niya, Sister Remy. Diba? Because it's biblical. Na mga anak tayo ng Diyos, nagkataon lang na nandito pa tayo sa mundo, pero we practice it. Amen? So, hindi naman ibig sabihin, tingin ko kay Jasmine, kapatid, ha? Okay. So, asawa ko po siya. Okay. So, dahil binigyan tayo ng anak ng Diyos, ito ang tanong. Sino may anak? Sino may tatay at nanay? Lahat tayo. Kapag tayo, kung hindi kung buhay pa yung tatay at nanay, ako kasi patay ng tatay ko eh. Nanay ko na lang ang buhay. Eh, hindi ko nakasama tatay ko. Okay? 6 years old ako nung namatay yung tatay ko. Pero ang point ko is that kapag nandyan yung magulang mo, lahat ng meron yung magulang mo, na-experience natin. Amen? Lahat ng meron sila, binibigay sa atin. So in short, lahat ng pagmamayari nila, pagmamayari natin. Ito ngayon ang point. Kung anak tayo ng Diyos, ito ang maganda. Lahat ng bagay na nakikita natin sa mata natin is all from God. Amen? Ngayon, who are we? Who are you? Who am I? To question God, bakit tayo kulang sa ganito, kulang sa ganyan? Alam niyo ang kulang tayo. We don't understand yung power ng Diyos. Nililimit natin yung power ni Lord.
And we must know always na si Lord, no? Ang may-ari ng lahat. At tayo ay anak niya. Amen? Sabi mo nga, anak ako. Anak ako. Kung anak ka, may karapatan ka sa lahat. Amen? All you need to do is to accept that gift. And not only accepting it, but opening it. Ngayon, pag in-open mo yung regalo, anong next? Thank you ka. Ano ka mag-thank you sa nagregalo? Amen? And sino ba nagbigay? Si Christ. Sino si Christ? Christ! Kailangan natin siyang kilalanin for us to appreciate the gift. Because kahit po, balik lang ako, kahit alam natin na may regalo, kahit alam natin na binigay yung regalo, kahit alam natin na yung regalo para sa atin, tayo, advantage natin yung goodness, experience, and the preparation na ginagawa natin sa Diyos, no? Kahit alam natin yon, if we don't know the reason, di natin kilala, mahalagay dyan, si Kristo, useless. Kung hindi natin siya i-accept, useless. Sabi niya dito sa John 1:6-14, no? Siya noon, 10 pala yan, 10-11. Siya noon ay nasa sanlibutan. So, create yung earth sa pamamagitan niya. Okay? At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Imagine nyo yun? Gayun may, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Worst thing happened sa atin mga kapatid. Ang pinakamatinding para sa aking kasalanan at ang pinakamatinding kasayangan sa tao ay yung nandito ka sa mundo, nandito ka sa church, pero yung utak mo nasa labahin mamaya. Hello? Nandito ka sa church, nakikinig ka ngayon, pero hindi mo tinatanggap yung word ni Lord. Bakit? Iniisip mo yung ulam mamaya. Iniisip mo nung iluluto, 11:20 pa lang. Okay? Kung hindi po kayo kung hindi pa kayo kumakain ng tanghalian, hindi pa kami naggagabihan ni Jasmine, mamaya pa lang kami kakain. Hindi, kasi OMAD kami. 1 meal a day. Alright, so anyway, yun ang pinakamasakit na katotohanan pag nangyari yun. Pumunta na, nandito ka sa mundo, nalalaman mo yung patungkol sa Diyos, pero hindi mo siya kilala. Imagine mo yun, nagpunta sa church pero hindi mo kilala si Christ. Now, the question, paano mo makikilala ang Diyos? How do you know Christ? Okay? Kasi ang pinaka-pinpoint doon, hindi dapat yung regalo lang ang inaalam mo kung ano yun. Hello? Hindi lang dapat yung regalo lang ang inaalam mo. Dapat alamin mo rin kung sino yung nagbigay. Kasi mas lalo kang magiging masaya. Imagine mo, ako nga, every time na may regalo yung nanay ko noon sa akin nung bata ko, parang yan, nung high school ako, ganyan, elementary. Pag nireregaloan ako ng nanay ko, na binigay daw ng ninong ko, ng ninang ko, di ba tinatanong mo, sinong ninong? Sinong ninang, mama? Sinong tita ko, mama? Diba? So, laging ganun tinatanong, bakit? Kasi hindi lang siya nakakapag-create ng excitement, kundi lalo kang nagiging masaya. Dahil na-appreciate mo yung tao. The point is that kaya hindi natin ma-appreciate yung buhay natin kasi di mo kilala si Lord. Yun ang point doon. Amen? Hindi mo kilala si Lord, kaya yung gift, hindi mo ma-appreciate. Yung regalo ng Diyos sa'yo na kabutihan, yung regalo sa'yo ng Diyos na pagkaloob ng mga bagay na nagagawa natin, nakakapag-music tayo, nakakakanta ka, nakakapalakpak ka, nagagamit mo yung kamay mo, kumpleto yung paa mo, hindi mo na-appreciate yun. Kasi hindi mo kilala ang Diyos. Kaya yung ibang tao, sinasayang. Sinasayang yung buhay. Sinasayang yung oras. Sinasayang yung pera. Sinasayang yung buhay. Kasi hindi nila alam kung sino yung nagbigay. Hindi nila kilala si Kristo. And sino ba si Kristo? Siya yung ilaw. Siya yung nag-create ng mundo. Siya ang Diyos na tinitingnan natin. Na nagkatawang tao. Siya yun. And kung hindi mo yun alam, then you miss the point.
Para ka lang din yung mga unang tao sa Israel na hindi siya tinanggap, na hindi siya nakilala. Anong nangyari? Namatay si Kristo. Umakyat siya sa langit. Buhay na muli, umakyat sa langit. Pero ikaw, yung mga tao nung time na yun, nanatili sila sa buhay nila na ganun. Except for the disciples. And dun sa 75 pa na disciples. And dun sa mga churches, except dun sa mga yun. Kasi nakilala nila si Kristo. Pero yung iba, imagine mo yung sayang. Ito yung point eh. Dumating si Kristo nung panahon na yun, nakita nila. Ang matindi, hindi sila naniwala. Hindi niya nakilala. Hindi nila nakilala si Kristo. Namatay sila. Pagbangon nila, biglang nakita nila si Kristo harap-harapan. Totoo ka pala? Wala na, too late. Amen? Too late. And doon natin gagawin yun. Hanggat nandito tayo sa mundo, hanggat nandito kayo sa church na to, at hanggat magkakasama tayo, I urge you, brother and sister, sabi nga ni Paul, na gawin nating habit na kilalanin ng Diyos. Hindi lang kilalanin ng Diyos, ha? Merong mga tao kilala ang Diyos. Tanungin nyo, mamaya, pag lumabas nyo, testingin nyo. Tanong mo, kilala mo yan kamamom yan ni Apo Diyos, yan ni Kristo, ni Yesu Kristo. Alam mo, kahit tricycle driver, kahit namumulot ng plastic dyan, tsaka karton, tanungin nyo. Kahit yung boss nyo, tanungin nyo, kilala Kristo. Kahit yung lahat yan, kilala si Kristo. Kahit Muslim, tanungin nyo, kilala si Kristo. Amen? Kilala si Kristo. Kasi, sa archaeology, sa mga artifacts, yung mga yan, no? Mga nag-aaral ng mga scientists na yan. Si Christ, na namatay, nabuhay na muli, na merong mga patotoo. And sa science, kapag hindi mo mapatotohanan, hindi ko dapat paniwalaan. Pero dahil napatotohanan yun, pinapaniwalaan siya ngayon. Pero eto ang point, ayaw tanggapin ng ibang tao. Hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos. Ito, tatanungin ko po kayo. Tanggap niyo ba si Kristo? Amen. So, kasi kailangan natin yan. And that's good for us. Natanggapin natin si Kristo. And ang goal natin, dapat yung mga tao na nakapaligid sa atin, hindi lang makilala, listen to me, hindi lang po makilala si Kristo, hindi nyo lang dapat masabi ang pangalan ni Kristo, hindi nyo lang dapat mapakita yung ginagawa ng kabutihan ng Kristo sa inyo, hindi lang dapat yung mga magagandang bagay na nakikita ng Kristo, na ginagawa ni Kristo sa atin. Kung hindi, tanggapin din nila si Kristo. Amen? Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, ng buong puso natin. Now, we must accept Christ, we must know Christ. And that's also a gift. Sabi ko nga, maraming tao kilala lang si Kristo. Alam nilang Christmas, pero they don't even know the root word ng Christmas, which is Christ. Mas. Hindi nila maintindihan yun. Alam lang nila, pero hindi nila tinanggap. And that's a gift. Sabihin mo sa sarili mo, gift. Regalo na sa atin yun ng Diyos. Kaya nga sabi, wala tayong ambag sa kaligtasan. Bakit? Niregalo pa ng Diyos sa atin yun. Yung kaligtasan na yun. Niregalo pa sa atin si Kristo. Imagine natin yun. Kung sa ng ugali natin diretso na dapat tayo sa hell. Pero sobrang mahal ng Diyos sa atin. Nagkatawang tao siya. Nabuhay siya dito. At ang sabi niya, kung sinong sasampalataya sa anak, ay hindi mapapahama pagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And when we talk about sampalataya, it doesn't mean naniwala ka lang. It also means tinanggap mo siya. That's why ngayong gabi, kailangan natin siyang tanggapin. And sino si Kristo? Sa context na to, Christ is our light. Si Jesus yung ilaw natin. Si Jesus yung nauna. Siya yung nag-create.
He is already here before the creation. The next is, He's the way. Ano pa? Sabi dyan, He's the Word. Yung sinulat ni Moises sa tabernakulo, salita yun. Yung 10 utos na yun. And even this Bible, si Lord yan. He is the Word. Ano ba? He is God. And if we understand this, kung maiintindihan nyo ito mga kaibigan, mga kapatid, ma-overwhelm kayo sa kabutihan ng Diyos. Kumbaga hindi nyo kakayanin yung kabutihan ng Diyos. And I hope maintindihan nyo to ng sobra na dumating sa sense mamaya or kung pwedeng ngayon, no? Na sa lahat, sa kabila ng mga pinagdaanan natin from January hanggang ngayong December, ma-realize natin na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Gaano kabuti ang Diyos pa yun? Dami natin pinagdaanan. January, magkakasama pa rin tayo. Ang daming blessing, pero minsan nakakalimutan natin si Christ. Ang daming mabubuting nangyayari, pero lagi, ang ginagawa natin, puro tayo lang nagsiselebrate. Pero pag may problema, iyak-iyak tayo sa Kanya. Ang alam lang minsan ng tao kay Kristo, ATM, withdrawal ng pera, advisor, kapag may problema, attorney, kapag may nangaaway. Totoo naman lahat yun. Siya naman talaga lahat yun. He is faithful, He is just, He is giver, He is healer. Kumpleto naman yun eh. But the point is that, alam mo ba lahat to? At tinatanggap mo ba siya? So ngayong, bago magsimula ng totoo ang Pasko, kasi I don't know, ako, bago ko to gawin, kagabi, kaninang madaling araw pala natin, parang 5 a.m. na ako natulog. 5:30. Nung ginagawa ko to, sabi ko, Lord, grabe ka. Ang dami ko palang dapat ipagpasalamat sa iyo. Di ba? Ang dami palang mga bagay na, alam mo yun, hindi, ngayon ko lang naintindihan, or ngayon lang pumasok sa isip ko, kaninang umaga lang. Ewan ko kung nagsisink in na ba sa inyo ng December na, hindi ko alam. Minsan tayo pag December na, ang laman ng utak natin, 24 ng gabi. Yun lang minsan ang pumpa. Minsan, December na pero wala ka pa rin sa sense ng Christmas eh. Wala ka pa sa season ng Christmas. And it's a reminder for us, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Pasko hindi lang sa 25. Hindi lang din sa 3rd week of the month ng December. Hindi lang din sa month of December, but every day is Christmas. Because it's about Christ. It's not about the other people, it's not about our loved ones. It is always Christ. So that's why this evening, this morning, since nalaman natin yung regalo, nalaman natin kailangan natin buksan, nalaman natin kailangan natin tanggapin at kilalanin, hindi lang yung regalo, pati yung nagbigay, i-claim natin or angkinin natin na this season is for Christ. Amen? Amen. Amen.